Mapagpalang araw mga kataba. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Kitang-kita nyo naman. Nakikita nyo ba? Oh, yan. Meron na namang bago ngayon. Yung nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Oh, yung mga nakalatag dyan, nakikita nyo ba? Yan yung mga ano ngayon. Mga trending na nakikita nyo ba? Nakikita ko naman. Nakikita nyo rin. Yung pamamalansya ni Mama Taba. Alam nyo ba yung tipong hate na hate mo yung pamamalansya pero kasi kailangang plantsahin yung isusuot ng ating magagala. Kasi alam nyo ba na sa tagal-tagal ng panahon, ilang dekada na. Kasi ang ginagawa ko sa paglalaba mga kataba, pagkatapos malabhan, pinapagpag ko yung damit. Sinasampay ko palang pinapagpag ko na ng maayos para hindi masyadong lukot ang damit. Iniiwasan ko kasing mamalansya unless na kailangan lang talagang plantsahin. Kasi yung mga damit naman mga kataba, basta't na tupi mo ng maayos at hindi lukot, no need ng plantsahin, nakakamenos ka pa sa kuryente. Ganyan yung ginagawa ni Mama Taba. Tapos sa pamamalansya kasi, kailangan mo pang sundan yung pleats. Yung pleats na sinasabi yung parang mga tupi-tuping maliliit. O yung coat naman ang sinunod ko dyan. Kailangan ko ring himas-himasin. Tapos, tinitingnan mo rin yung mga daan-daanan na guhit-guhit. Kasi hindi pwede pag namamalansya ka mga kataba, maraming guhit yung sinusuot mo. Kasi pag dumikit na yan sa plancha, pangit na ang dating niyan. Siyempre, dapat naman maging presentable yung magsusuot. Kaya sinisipat-sipat ko pa. Hinihila-hila ko pa kung paano yung plancha na gagawin ko dyan. Hindi lang ba, tinitignan ko mga kataba kung nasaan yung pinagdugtungan o yung pinanggalingan ng guhit. Ganon yung ginagawa natin. At pag pinalansya mo yan, ihimas-himasin mo hanggang likod. Kasi pag napadaanan ng plancha yan, magdidikit o mamakat yung guhit mga kataba. Hindi katulad nung araw yung plancha na yung parang diuling pa nga yung ginagamit ginagamitan pa ng saging. O sinong nakaka-relate dyan sa paggamit ng saging, sa paggamit ng uling, at yung paggamit ng basang-basahan. Kasi pag gumamit ka ng parang trapo yun mga kataba, pero malinis yun. Binabasa yung part na may lukot para mas madaling plantsahin. Parang yung iba pa nga gumagamit ng almirol O yung mga nakaka-relate na naman sa almirol. Diba mga sinaunang tayo mga kataba, yung mga matatandang pamamalansya, ang dami nating natutunan. Kasi pag sanay ka sa hirap, pag sanay ka sa trabahong bahay, alam mo yung mga sistema, nakikita ko rin kasi yun sa nanay ko. Bukod sa talagang kailangan mong mamalansya at wala kang ibang uutusan. Hindi pwede na, plantsahin mo nga ito, hindi pwedeng ganun nung araw, dapat marunong ka na sa mga gawaing bahay, lalo na pag babae ka. Yan, naplantsa ko na yung pang itaas at yung pantalon. Sinusunod ko naman yung panyo. Kasi yung panyo, sabi ko nga, hindi ko naman dati pinaplantsa yung panyo na yan. Himas-himasin ko lang yun ng kamay ko, parang naplantsa na rin yan. Siyempre, para naman maging presentable yung magsusuot, kailangan may panyo. Sabi ko nga, yan, maiiyak ka na kasi may panyo na ewan ko na lang. Pag hindi ka masyadong nasayahan dyan, kasama ng mga isusuot mo na, niloloko ko yung anak ko na yung pagkakaplantsa napakaayos. Yan, nakatayo na siya dyan. Naglolokohan na kami dyan. Kasi sabi ko, nung araw wala ka lang sa lawal. Ngayon, nagsusuot ka na ng terno. At meron ka pang nalalaman ng pagala-gala night. Kasi alam nyo ba, yung sinusuot niyang yan mga kataba, pinahiram lang sa kanya yan. Nag-effort talaga yung anak ko na makasali. Kasi ina-advise ko siya na huwag ka nang sumali, masyadong magastos. Kung ano lang ginagawa nyo doon, nagpapakyut lang kayo. Tawa ng tawa yung anak ko. Tapos, meron ka pang nalalaman na paporma-porma ng ganyan. Kung tumulong ka na lang dito sa bahay, niloloko ko yung anak ko mga kataba. Pero ang totoo, kailangan talaga nilang pagdaanan yan. Tapos sabi ko, dati nagpupupo ka lang sa kanal, lumalakad ka ng walang salawal. Tapos ngayon, ganyan-ganyan na yung ginagawa mo, nagjojowa-jowaan ka na. Di ba mga kataba, tawanan kami ng tawanan ng anak ko dyan. Kunwari, paporma-porma siya dyan, pero wala na akong ginawa dyan, kundi asar-asarin yung anak ko. Kasi, ang bilis ng panahon na dati lang siyang maliit, dati lang siyang uhugin, tapos ngayon, ganyan na yung ginagawa niya. Nag-ano na siya sa Kapampangan, parang nagmumurit-muritan, nagluluko-lukuhan. Yung mariremenis mo mga kataba, yung anak mo na maliit lang dati na binata na marami na silang dinadaanan, marami na silang gusto, na hindi mo na makukontrol yung paglaki nila, yung mga bagay na gusto nila, na minsan ayaw na nilang sumama sa mga lakad, may sarili na silang lakad, meron na silang gusto, at yung excitement niya, halos hindi na siya nakatulog dyan, sa dami ng mga ginawa niya mga kataba. Kasi,
ang dami niyang ginawang sideline para maka-attend dyan sa gala night kasi nga merong mga expenses din na kailangang bayaran, ganyan. Supportive naman yung mga kaibigan niya, mga kataba, kasi pinahiram siya ng isusuot. Tapos yung mga practice nila sobrang busy din. Maraming racket yan, mga kataba. Nandyan na magtinda sila ng kung ano-ano para makompleto yung pera. Makikita mo yung effort ng anak mo nang sa kagustuhan niya na makasali at hindi na siya masyado nanghihingi ng panggastos. Matatouch ka rin, mga kataba. Iba na rin kasi yung mga bata ngayon. May mga responsible na bata na yung iba naman nakaasa, yung iba naman hindi. Ganun yung anak ko, mga kataba. Pinipilit niya na kayanin yung mga bagay na kaya naman niya. Sabi ko nga, sige na, pag may kulang sabihin mo, hindi naman kailangan na i-shoulder mo lahat. So yun yung mga ginagawa natin sa mga anak natin, na tinuturuan din natin silang maging responsible. Maranasan din nila yung mga bagay na dapat nilang maranasan. Na nakakatawa rin yung part ng growing up nila, yung mga gala night. Yan, mga kataba, ang mga simpleng araw namin.